So ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa characteristics of good investments. So dito po sa characteristics of good investments, pag-uusapan natin ano ba ang ibig sabihin kasi talaga ng investment, ano? Ano yung mga misconceptions sa investments? Ano yung benefits ng investments, categories ng investments? At saka ano ba yung mga steps na dapat nating gawin para tayo ay mag-invest. Okay, saglit lang po ha. At ilalagay ko ang aking screen para matulungan tayo ng aking para matulungan tayo ng aking team. Ayan. Okay. Anyway, sige. So, ano ba yung ibig sabihin ng investment? Okay? So, yung investment, ito yung outlay ng pera, usually for income or profit. Oh, yan ang sabi ni Merriam-Webster. Okay? So, dapat may pera ka muna, 'di ba? Kaya nakakaloka minsan kasi may mga nagpapaturo sa akin na, Sir Vince, turuan mo naman ako na mag-invest, ganyan. Okay, magkano po yung i-invest natin? Magkano na ba yung na save natin diyan? Ay, 5,000 pesos po. Oy, hindi naman sa minamaliit natin yung 5,000 pesos ha. Marami na tayong pwedeng magawa sa 5,000 pesos. Pero pang emergency fund pa lang yan, ha? So, yun yung natin. Kailangan talaga natin na magkaroon muna ng pera at yan ay manggagaling sa ating active income. Okay? So, ang investment din, this is the act of putting money, effort, time, etc. into something to make a profit or get an advantage. Yan naman ang sabi ng Cambridge Dictionary. So, anong kaibahan nito din sa Merriam-Webster? Ang kaibahan niya ay dinagdagan na hindi lang pala pera ang ini-invest natin. Pwede din ang ating effort, energy natin yan, at oras. Okay? So, tatandaan natin yan ha. And, ito naman yung definition natin. The act of purchasing a financial product, asset, or other item of value with an expectation of favorable future returns. So, umaasa tayo na advantage sa atin na tayo ay magkaroon ng may fireworks na nagaganap. Bakit ganoon? Ano yung sign na ginawa ko? Yan ba? Yan ba 'yon? Yan ba 'yon? Hindi ko alam. So, may fireworks na naganap na effect. Hindi ko alam kung bakit. Anyway, so kailangan favorable returns. At anong ibig sabihin yan? Hindi yung mag-i-invest tayo tapos sasabihin natin, okay lang na mawala yan sa akin. Parang 'di ba may mga nagsasabi na only invest what you can afford to lose. Aba, talaga naman, ang yaman nyo ha. Ganun ba talaga yung gusto natin na pag-i-invest? So dapat favorable yung returns at hindi yung ipinagsasapalaran natin, nagsusugal tayo o ipinagdadasal na lang natin na maging positive yung returns. Hindi. Dapat mayroon tayong certain level of degree ng confidence na ito ay makukuha natin. Ako I always work with about 95% sure kasi meron naman talagang risk pa rin diyan, no? Which brings us to a point. Kung money, effort, and time yung ini-invest natin for favorable future returns, paano sinusukat ang yaman, di ba? So kapag sinusukat natin yung yaman, ay usually, di ba, ang tinatanong natin, marami ka bang pera? Okay? Meron ka din kasing mga mayaman na maraming oras. Naku, yung mga tambay sa kanto, di ba? Wala silang pera, pero mayaman na yan sa oras, di ba? Super dami nilang oras, di ba? At meron namang mga tao na sobrang daming pera, pero wala silang oras. Hindi rin nila ma-enjoy yung kanilang kayamanan. So, ano yung ibig sabihin nun? Ang tawag doon ay golden handcuffs. Diba? Posas na ginto. Yun ang tawag dyan. Marami kang pera, pero wala kang oras. Dahil ikaw ay corporate slave, ikaw ay kailangan magserbisyo sa mga kliyente mo 24/7 kasi binabayaran kanila ng malaki.
'di ba? Oh, 'di ba? Naku, akala niyo lang talaga yung mga maraming pera, happy-happy yang mga yan. Hay nako, marami akong kilala, maraming pera, pero hindi sila masaya, malungkot dahil nga everyday sila nasa stress sa kanilang trabaho at mas nakakasama pa nila yung kanilang boss at ang kanilang mga kliyente more than their family and friends. So, ganun ba talaga ang yaman na gusto mo? Mamili kayo. At yung third na point nga natin ay marami kang energy, 'di ba? So, pwedeng marami kang pera, marami kang oras, pero sakitin ka naman. Oh, 'di ba? Na ano ka na, parang ang ito yung usual na nangyayari diyan 'di ba? Parang okay, aantayin ko na mag-65 ako bago ko i-enjoy ang lahat-lahat ng mga ito. So, mag-iipon ako ng maraming pera at magsasakripisyo muna ako ng oras, no? Para pagdating ko ng 65 years old, pagdating ko ng retirement ko, ay diyan ko na talaga ibubuhos ang aking energy sa aking mga kapamilya, mga minamahal sa buhay. Oh, ayan. Anong nangyari? Tegi, 'di ba? Kasi yung oras na ipinagpaliban niya na i-spend sa kanyang family and friends o kaya magpahinga, nagsakripiso siya, ayan, nagkaroon siya ng diabetes, nagkaroon ng hypertension, nagkaroon ng sakit sa puso, ayun, maagang namatay, hindi rin niya na-enjoy. Kaya ano yung ating titignan dito? Ang titignan talaga natin dito dapat ay babalansehin natin yung tamang amount of pera, oras at energy para makuha natin yung masayang buhay. Okay? So, kailangan meron tayong maayos na kalusugan, maraming kaibigan at minamahal tayo ng ating pamilya, no? At yun, meron din tayong dapat pera, 'di ba? Actually, ano lang kami, no? Nag-meet kami ng aking friend sa Thailand. Yung friend ko sa Thailand ay, my God, P-Bat, I hope you are listening, ha? Because, we're very good friends, but it was after 23 years that we met again. No? So 23 years kami na nagkita ulit. So nakakaloka, di ba? Pero parang wala lang nangyari. Pero ang sinasabi niya ay, I like this age where we are now because we have time, we have energy, and we have money. Because 23 years ago, we don't have that much money. Yan yung chika ni Bat sa akin, kaibigan ko, from Thailand. Kakagaling ko lang kasi ng Bangkok. Ayan, okay? Anyway, so yun yung investment at saka sa pagsukat ng yaman. Tapos meron din tayong tinatawag na socially responsible investment. So alam niyo naman po yan talaga ang aking 'di ba? Yan talaga yung aking advokasya at yan talaga yung aking kinikilingan, no? Kasi ito yung mga investments na ginagawa natin sa mga companies natin, sa mga organizations and funds with the intention to generate a measurable, beneficial, social, or environmental impact alongside a financial return. So ang sinasabi ng socially responsible investments, hindi lang hindi sapat na tayo ay kumikita lamang. Dapat yung pinaglalagyan natin ng pera, yung pinaglalagyan natin ng ng ating negosyo, no, ay nakakatulong sa society, hindi siya nakakasira ng mga relasyon, hindi siya nakakapagpahirap ng buhay, no, nakakapagpaganda siya ng buhay, at hindi rin siya naninira ng ating kalikasan. Sige. So ang tanong natin ay, which do you prefer? Traditional or socially responsible investments? Ano ba yung gusto ninyong klase ng investment? So ano yung mga investment misconceptions? Sabi kasi, ayoko mag-invest kasi complicated yan, risky. Sa mga professional managers na lang yan anong tawag dyan? Ipamanage lang sa kanila, no? Naku, kapareho lang yan ng pagsusugal, no? And talayan naman talaga ay para sa mga mayayaman. At yan din ay kumakain ng oras, di ba? Yan yung mga misconceptions about investment. Pero pag titignan natin, no, itong mga complicated na yung may sagot tayo diyan. Itong mga pagiging complicated, risky, best left to professionals, ganyan, ano, pag nakikita niyo diyan.
ay pwede naman na pag-aralan natin para hindi siya maging complicated, para mabawasan ang pagiging risky niya, at para hindi tayo umaasa no, sa sasabihin na lang ng mga fund manager o kaya mga itago na natin sa mga pangalang financial advisors, di ba? Ayun. So, kung alam mo kasi yung pinapasok mo, bumababa yung risk niyan eh. Tapos, ayun, so kaya napag-aaralan. At napagtutulungan din ito kasi sabi, designed lang yan for the rich. No? Kaya nga tayo ngayon, nagtuturo tayo, nagtutulungan tayo. No? At pag sumali kayo sa SEDPI Co-op, yan talaga yung tulungan. At time-consuming daw, o yan, di ba, time-consuming, huwag mo kasing solohin, di ba? Pagtulungan nyo with your family members, hindi lang dapat ikaw talaga yung umiintindi ng investment. No? So, ano yung mga benefits ng investing? So, it will generate income for the investor. It will hopefully beat inflation para ma-maintain yung purchasing power ng pera mo. It will strengthen the purchasing power of your money kung better than inflation yung rate na nakukuha mo. No? Mayroon din itong tax benefit, unfortunately. Kasi ang mga investors, ang kita niyan, mas maliit yung tax rate compared sa labor. No? And nakaka-afford tayo ng higher standards of living, and it can lead to financial empowerment. Hindi ka matatakot na iiwanan ka ng jowa mo kasi mayroon kang investment. Confident ka na kayang-kaya mo. Diba? So ano yung mga categories natin ng investment? Mayroon tayong tatlo. No? So the three categories of investments are lending investments, ownership investments, and entrepreneurship or establishing your own business. Yung lending investments, ito yung mga financial product where you will lend your money o pinapahiram mo, pinapautang mo yung iyong pera to an individual or organization, and in return, you gain interest or income. No? Ano mga examples nito? Mga savings accounts natin, time deposits, money market accounts, mga debt obligations. Pag nagpautang tayo na may kontrata ha, kasi kapag walang kontrata yan, parang drenowing lang natin yan sa tubig, no? At hindi natin siya talaga masisingil, di ba? At hindi siya enforceable. Your word against mine, di ba? Mahirap yan. Okay, mga bonds. So these are our examples of lending investments. Ownership investments, ito naman po yung mga examples niyan, ano? Stock investing, land banking, real estate management, and joint ventures. Ano yung kaibahan nito sa lending, no? Yung ownership investments, nagiging may kamay-ari or may-ari o kamay-ari ka. So may-ari, 100% sa iyo or kamay-ari partial, okay? So it entails becoming an owner, no, of a business or property when you invest, okay? So yan yon. And then the third type of category of investment natin ay entrepreneurship. Ito yung pagnenegosyo naman. So this is the process of designing, launching, and running a new business or venture with the aim of generating financial returns and growth opportunities. So dito nag-identify tayo and nagka-capitalize on market opportunities. Emphasis natin yan ha sa market opportunities kasi marami, ito kasi daming mga OFWs eh. Marami kasi na mga nagtatayo ng business pero actually yung business nila ay pangtulong doon sa kanilang mga pamilya, tito-tita, pinsan, kapatid, 'di ba? Dito sa Pilipinas. Hindi talaga siya market opportunity, 'di ba? So, 'yun yung kailangan nating isaalang-alang. Hindi dapat tayo nagbi-business para lang tayo ay magkaroon ng para tumigil na nga yung kapatid ko na yan. O kaya yung nanay at tatay ko, bigyan mo na nga ng business yan para hindi tayo ginugulo. Di ba? Wrong yun. Okay? So, sa business then, we create innovative products or services. So talagang may mga produkto o serbisyo ka na ginagawa. No? Pero iwas natin yung gaya-gaya ha. Kasi ang napansin ko sa mga Pilipino talaga ay marami yung mga gaya-gaya, which means ay parang kung may nagtayo ng ang marami ngayon na naeengganyo ay magtayo ng water refilling station eh. So may magtatayo ng water refilling station dito, magpapatayo din siya ng water refilling station diyan. Tapos magko-compete sila hanggang sa pareho silang mamamatay. 'Di ba? Maggawa tayo ng business na complementary, 'di ba? So, kung tubig, yung water refilling station yung kanyang business, o baka ang ibenta mo na lang ay ikaw yung nagbebenta ng mga plastic or something, no? Or kausapin mo siya na yung mga mga water refilling station diyan, kausapin mo sila at sabihin mo na, "Oy, ako na lang yung delivery ninyo. Ako yung gagawa ng delivery ninyo."
Diba? So these are complementary things, no? That would help everyone to thrive. Okay? So yan. Ano ba yung mga steps natin in ano yung mga steps natin in investing? Okay. So we have 5 steps in investing. So the first step is you have to invest in yourself. Number 2, make a financial plan. Number 3, dapat kumuha muna tayo ng government-mandated benefits bago tayo mag-start sa mga kung ano-ano pang mga investment. Sa totoo lang, itong mga nandito naman, SSS, PhilHealth, Pag-ibig, OWA, no, ay type of investment din yan. Very basic nga lang. So, yan ha. And then, kailangan mag-save muna tayo at kumuha ng insurance, tapos mag-ara. Habang nangyayari yung 4 na yon, no, ay mag-research ka muna bago ka mag-invest. Hindi yung nabigay mo na yung pera mo tapos hindi mo pa alam, naintindihan yung terms and conditions ng pinasok mo. So, what do we mean when we say invest in yourself? Okay? So, investing in yourself is we learn new things, no? So, may mga free online courses tayo dyan. Mayroong tayong mga online courses na very affordable. Okay? So, 1,000 pesos lang yan para sa mga members natin. So, sa regular, 10,000 po, no? Yung regular rate natin dyan. Pwede rin kayong umattend ng seminars and trainings at magbasa ng mga educational books, no? You can also widen your network. Ayan. Increase your confidence, build meaningful relationships, and get mentors, okay? And you can also learn new skills, no, or language, and take care of your health, no? Because health is wealth, okay? So yan yung investing in yourself, okay? Number 2 is to have a financial plan. So dapat gumawa tayo ng mga financial plan, no? Ay, bakit high lang yan? Naging parang naging parang Korean. Anyway, so having a financial plan, so una, you have to start with your financial starting point. Alamin mo where you are financially. Mag-set tayo ng ating life goals and priorities. Mag-decide tayo ng time frame and budget based dun sa life goals and priorities natin. Tapos ima-match natin yung ating mga financial goals with our source of income, no? So, mas maganda, marami kang mga sources of income para sa iba't ibang klase ng iyong mga life goals. So, mas maganda yon, multiple sources of income. And then, i-implement natin and i-monitor yung iyong progress. Yung steps 1 to 4 dyan ay madali lang. Yung number 5 talaga, yung challenge. Kasi gagawin mo na no? I-implement mo na siya. Okay? So, sa step 3 natin, government-mandated benefits. So, meron tayong PhilHealth, no? This is for our foundation for health insurance. Yung Pag-ibig natin, this is actually our foundation for savings. Yung social security system natin, SSS, that's our foundation for retirement, no? At yung OWA naman, this is our foundation for repatriation, ha? Para hindi pag may mangyari sa inyo at gusto nyo magpalibing dito sa Pilipinas, ay makakatulong yung OWA. Okay? Yan. And then step 4, umano naman na tayo. Kumuha muna tayo ng ating emergency savings, di ba? So yung emergency savings natin should be 9 times your monthly expenses. So yun muna yung gawin natin. So kung 9 times of your monthly expenses yan, ilagay mo na siya sa Pag-ibig MP2 para hindi mo kaagad na nakukuha. So part of it, ilagay mo rin sa savings account mo na yung ATM ay wag mong ilagay masyado dyan sa very accessible sa'yo kasi baka ma-withdraw mo lang ng mabilis, no? So, emergency savings can be spread in your savings account with ATM or online function, time deposit, modified Pag-ibig Savings 2 or MP2, at government bonds or treasury bills. Pwede rin naman sa mga money market funds or bond funds. Okay? And another part ng step 4 is to get insurance. So, para sa protection ang insurance hindi siya para sa investment. Kaya murang-mura lang ito. Kung kailangan ninyo ng more information about insurance, meron po tayong online course dyan. At self-paced naman yan. I-promote natin yan next week. No? So i-consider mo yung mga sumusunod. Your general status in life, at may mga dependents ka ba, at saka may mga unencumbered assets, and financial goals mo. No? And then titignan mo rin yung capacity mo to pay the premium. Okay? And step 5 is to research before you invest. So magbasa tayo ng libro, umattend ng seminars,
manood kayo ng ating mga videos, di ba? Mag-validate din kayo ng information from independent sources and disinterested parties para wag kayo dun sa mga nagbebenta kumuha ng information. Kasi syempre yung mga magaganda lang yung sasabihin nila, di ba? And then, gather testimonies. So, kumuha ka ng mga experience ng mga iba dyan, di ba? So, tingnan lang natin kasi meron kanina dito yung sa galing pa siya ng LSE 7, si Oscar ba yun? Ang LSE 7, batch 7 kasi yan eh. So siguro mga 2015 pa yan, no? So ibig sabihin si Oscar ay 9 taon ko nang kakilala. O ganyan ka ano no, ganyan ka loyal yung mga kapanalig natin sa financial literacy. Okay? And always remember, we have to choose what we call sexy investments. And sexy stands for security and cashability, X factor for social and environmental protection, and yield or returns. At ipaprioritize po natin ang sex, security and cashability at X factor over Y, no? Which is our yield. So uunahin muna natin itong sex bago ang kita natin na Y. Ayan ha? So yan po ang ating sexy investment framework. Kaya iniimbitahan ko po kayo na maging sexy investor katulad ko, no? Because in investing, sustainability should be included, no? So positive social impact and environmental protection, yan dapat ay kasama, no? Hindi siya optional or secondary, dapat kasama siya sa ating analysis. And it makes good business sense if we take a look at this, no? Kung meron talagang environmental and social impact siya, because it will ensure long-term benefits not just in financial gains pero pati sa pag-protect ng ating social fabric and nurturing the environment. Ayan, ha? Ako po si Sir Vince, ang inyong financial guro, nagsasabing ang pagyaman na pag-aaralan at napagtutulungan.